How I long to breathe the air of heaven, where pain is gone and mercy fills the streets, to look upon the one who bled to save me and walk with him for all eternity. There will be a day when all will bow before him. There will be a day when death will be no more, standing face to face with he who died and rose again. Holy, holy is the Lord. Paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw naman. Kahit kailan, di ka nagkulang.
Hallelujah, Lord. Tunay. Yun ay minsan hindi ka nagbago. Kaya Lord, hindi ka matitigil sa pagpuri sa iyong ngalan, Panginoon. Sa loob man ng kapahamakan, sa kasiyahan, Panginoon. Tunay kang mananatiling sapat at tapat sa aming mga buhay. Come on, let's continue to sing! Para kay Kristo, hallelujah! Palagi
Magandang umaga uli. Welcome sa aming little one, ang aming baby, bagong baby, na nandito ngayon sa bahay. Welcome sa'yo sa... At of course, sa mga nandito po at sa mga nanonood ngayon, hopefully po ay marami po ang makapanood ng mensahe ng Panginoon upang tayo po muli ay maturuan, mapagpala, at sa ganun din po ay lalo po tumibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, sa mga nandito po, alam ko po, busy po tayo ng mga nakaraan. Siguro marami na kayong mga ina-attendan, mga nag-start na, no? Yung ating kabisihan dahil baka maraming parties na kayo na maraming parties na po kayo na mga dinadaluhan o na-commit na, no? Nakapag-schedule na ba at na-plano na? Itong coming season po, alam ko yung mga tao ay busy na naman po. Pero sana po hindi po mawala po yung ating pong kabisihan, no, sa paggawa at paglilingkod sa ating Panginoon. So, alam niyo po, dito po sa bahay po namin, marami po kaming functions at marami din pong, siguro makikita niyo ang multiple, no, talents and abilities na meron. So sa aking pong asawa, no, makikita niyo siya very helpful, creative at caring, no. Sa akin namang anak, siya ay napaka-intelligent niyan. Ang daming ginagawa. Diligent, thoughtful, at saka obedient yan. Minsan may word lang na wait, pero nag-explain naman yan. So, both my husband po at ang aking pong anak ay very talented po at sila po ay artistic. Ako naman po ay wala nung. So, ako yung organized, ako yung kalmado at pasensyoso lang. But, of course, all of us have different talents po. No? We have different talents, personalities. Meron din po tayong iba-ibang mga gifts na para mabuo tayo bilang tao. No? Without those things, I don't think na may kaibahan tayo sa mga robot. Pero dahil may mga qualities tayo na gano'n, of course, we can see that our God, our Creator, ay napakagaling po. Dahil tingnan nyo nga po uli yun yung pong mga katabi. Kahit nakamag-anak nyo yan, kadugo nyo yan, nakita mo ba? Kopya? Hindi, di ba? Kahit nga twins, di ba? Hindi talaga makopya. Kasi ganun tayo ka-unique at ganun kagaling. Magnificent po yung pagkakagawa sa atin ng Panginoon. And I am so thankful for that. Dahil maging sa pamilya po natin, maging sa tahanan ng Panginoon, nakita po natin na ang bawat isa po ay create, no? Wonderful po ng ating pong Panginoon. So, makita mo, each member po of the church, no? Meron siyang iba-ibang talento, may iba-ibang gifting, no? Meron din pong grabe yung no? Yung wisdom din ng Panginoon, no? Na binistow sa atin. Kaya makita mo yung glory niya, yung kaluwalhatian niya sa mga buhay po ng kanya po mga hinirang. So, but before po niyan, pwede po ba tayo uli na manalangin? Lord, we thank you, Lord, for this opportunity once again, Lord, to hear your words. Lord, we are here, we are opening our ears, our minds, our hearts to you, Lord, that Lord, sa inyo po mga salita, Panginoon, tunay po kami, Panginoon, na mabago. Sa inyo po mga salita, Panginoon, tunay po na matuwid, Panginoon, ang landas na aming po nilalakaran. Sa inyo po mga salita din po, Panginoon, kami po napapagtibay, na i-encourage, Panginoon, at lalo po kami natututo, Panginoon, at lalong nagde-desire na mahalin ka, Panginoon, at sundin ka sa aming po mga buhay. Salamat sa inyo mga salita na lagi pong nagagabay sa amin, nag-guide sa amin, Panginoon, at nagbibigay, Panginoon, sa amin ng kalakasan, ng pag-asa, Panginoon, at even, Panginoon, ng answers, Panginoon, sa amin pong mga suliranin sa buhay.
Kaya nawa Panginoon ang salita niyo ay manatili po sa aming puso, sa aming isipan, at sa araw-araw, Panginoon, ay pagkaingatan namin, Lord, dahil bitbitin niya aming Panginoon, upang kami po ay pamuhay ayon po sa inyong kalooban. Maraming pong salamat, at kayo po ang aming dinadakila sa aming pong kalagitnaan, at kayo lamang po, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, sa lahat po ng parte ng aming pong gawain. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sarap talaga mag-Filipino. So throughout the week, ako po ay nasa meeting at puro po puro po foreigners po yung aking pong mga kasama. So naubos na po yung English ko. So, naubos na yung English ko at minsan nosebleed na rin po ako. So, ngayong umaga po, yung pag-usapan po natin ay katulad nga nung sample ko kanina, no? About the service, no? Yung humble service po natin in the body of Christ. O yung service po natin sa kingdom ng Panginoon. At let's read po, kung meron po kayong Bible, maigi po, nabuksan niyo po yun, basahin, at sabay-sabay po natin na lamnamin ang salita ng Panginoon. Sabi po sa Romans 12 po, sulat po ni Paul ito, Romans chapter 12 verses 3 to 8, For by the grace given to me, I tell everyone among you not to think of himself more highly than he should think. Instead, think sensibly as God has distributed a measure of faith to each one. Verse 4, Now as we have many parts in one body, and all the parts do not have the same function, in the same way, we who are many are one body in Christ, and individually members of one another. In verse 6 po, according to the grace given to us, we have different gifts. If prophecy, use it accordingly to the proportion of one's faith. If service, use it in service. If teaching, in teaching. If exhorting, in exhortation. In giving, with generosity. Leading, with diligence. Showing mercy, with cheerfulness. So, may kita po natin sa salita po ng Panginoon, according to Paul po, sa Romans po, na meron pong mga gifts po, no? Meron pong mga gracious gifts po ang ating pong Panginoon. At yan po yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito. May lang daw po, sabi ni Pastor dapat yung mensahe. Sana. Hindi ako aabot ang alam nyo na. No? So there are 3 characteristics po na itong mga spiritual gifts na sinasabi po ni Paul dito sa Romans 12. Tayo po ay, siguro pag ako po yung magpipreach, I will continue with the other verses sa Romans 12 po, sa chapter 12. Ito po yung part 1. So meron po tayong susunod na series po after this, pag ako na po yung nakaasan. So what are these characteristics po ng mga spiritual gifts na to na sinasabi po ni Paul, no? Una po, these gifts are from God. So, God is the source of these gifts. Sabi nga po uli doon, For by grace given to me, I tell everyone among you not to think of himself more highly than he should think. Instead, think sensibly as God has distributed a measure of faith to each one. So, alam naman po natin na ang ating pong Diyos ang Creator. No? So, everything we have, He has given us. Tama po ba? Lahat yan, makikita mo yan, mula ulo hanggang iyong talampakan, yan galing sa Panginoon. Maging yung pong mga talents, abilities natin, and even the spiritual gifts po, ay galing sa Panginoon. Because God is the giver of all things. Tingnan nyo nga po, yung suot-suot nyo ngayon, alam ko kayo bumili niyan. Pero yan po, yung resources na yan, ay galing din po sa Panginoon. So, He is the source of everything. However, no, pag tinignan nyo po dun sa verse 3 po, may sinabi po dyan no? God has
distributed a measure of faith to each one. So it is God who give us faith. Maging ang pananampalataya, nakita niyo ba? Maging ang pananampalataya po ay galing sa Panginoon. No, not only the spiritual gifts that we possess, but those are the result po of our faith in God. So habang lumalalim ang ating pananampalataya sa Panginoon, lalo po na nagmamanifest at nag-i-increase, yun din po mga spiritual gifts na yan, nagmamanifest sa ating buhay, nakikita po sa ating mga buhay. So you and I, do not have any gifts or talents, and we certainly don't have any spiritual gifts or talents po na hindi po galing sa Panginoon. So kung ikaw ay magaling umawit, kung ikaw ay magaling dyan sa computer na yan, no? Ikaw ay magaling sa pagbibusiness, magaling na isang magaling na estudyante, no? O magaling na empleyado, maging sa takanan, di ba? Mga nanay natin, ang galing mag-bake, maglaba, no? Ang galing ng talents na nila, ng skills nila na yan. Maging lalo na yung pagluluto, di ba? Kaya nga kita nyo, wala na ditong payat ako nakikita. Tayo ngayon ay nagsilakihan na because doon sa magagaling na nagluluto na yan. So those things po ay galing sa Panginoon. Kaya masasabi po natin ngayong umagang ito na salamat Panginoon sa lahat po ng gifts at talento na binigay niyo sa amin. So we must recognize po na ang mga gifts na to ay galing sa Panginoon. So lagi po nating tandaan yan. Kaya nga po, wala po talaga makapagmamalaki sa Panginoon dahil wala nun. Hindi katuldok nung mga yun ay wala tayong participation, no? Doon sa pagbibigay sa atin ng Panginoon. But of course, no, when we receive it and then we hone those things, in-enhance natin, in-improve natin, di ba? Nakikita nyo na lumalabas at lumalabas yan, yung mga talento na yan, at lalo pa po gumagaling at gumagaling. Especially if you give it to the Lord and we offer these talents and gifts to the Lord. So pangalawa po, gifts are God's grace because our God is a gracious God, no? At lahat ng ito po ay nanggagaling po sa Kanya. Yung Kanya pong mercy, yung Kanya pong awa, yung extension ng Kanya pong grasya ay sobra-sobra sa atin, no? Do we still remember po yung teaching po that we are not to conform, no? Pag binasa nyo nga po ito dun sa una po, no, sa verse 1 po, that we should not, or we do not, no, we are not to conform into the worldly ways, no, or be squeezed into a natural way of thinking. Kasi kung minsan po, dahil nga po, araw-araw, nandito tayo sa mundo, nasa Earth tayo, wala kayo sa Mars, wala kayo sa Mercury, nasa Earth lang kayo. Joke lang yan, no? So, normally, no, nasusunod natin yung patterns ng world na to. But we, as children of God, it shouldn't be, no? Pero ang sabi nga po, because Christ died, no, to deliver us from the world's satanic hold on our lives. Mga kapatid, sa mundong ito, kung yun po yung lalakaran ninyo, kawawa kayo kung yun po yung susundin ninyo. No? But for us, na sumusunod sa Panginoon, nagpa-follow at nag-o-obey, sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon, we're able to follow and do the will of God in our lives. So yung salvation has nothing to do with that. What we have, no? With what we have done. Wala tayo, no? But it depends entirely on what Christ has done on our behalf. And it is all by His grace. Kapatid, hindi ka mabuti dahil ikaw ay pinanganak na mabuti. Hindi ka magaling at matalino dahil ikaw ay pinanganak na magaling at matalino. Lahat po yun ay biyaya. In-extend sa atin ang biyaya, ang glory ng Panginoon, in-extend sa atin upang yaan ay magamit natin para sa Kanya.
So sabi nga po sa verse 3, sabi ni Paul, no? For by the grace given to me, I tell everyone among you. Diba? Sabi niya doon. So, Paul is teaching po yung mga followers po ni Jesus doon sa Rome, no? During that time. So, nung sinasabi niya to with authority, no? Pero saan ba nagagaling yung authority ni Paul? From God. Because of God's grace. So si Paul hindi rin siya naging magaling because magaling na siya. Kundi gumaling siya at naging apostle siya because of the grace of God. Alam ko kasi kung minsan, kahit mga Kristiyano na tayo, may mga ina-idolize tayong mga apostles and disciples. So, we want to correct that. That yung kagalingan nila, yung pagsunod nila sa Panginoon, pag-follow nila sa Panginoon, lahat yon ay galing pa rin sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya. So, yun nga po, even Paul, he acknowledges that his apostleship is given by the grace of God. So, kaya nga po sabi niya dun sa verse 6, no, kung binalikan, titingnan niyo po sa Bible po niyo, according to the grace given to us, we have different gifts. Ito. So, alam ko po, marami pong mga talentado sa ating pong, sa church po, no? But Paul makes sure that we understand po that not only did he receive his gift po of apostleship by God's grace, but all of us po are God's children also. And we also receive different spiritual gifts according to God's grace. Kaya nga po, pagka narinig mo po yung isang Kristiyano sabihin niya, wala naman akong talent. Oh, meron yan. Di mo lang alam. Di pa na-recognize. O maaring ayaw mo lang talagang ipakita. So, meron yan. No? Nakita. Ayan. Magsasample ako isa-isa. Siguro si NJ, magaling siya sa computer. No? Talino din. Tsaka, marunong din sa instrumento at kumanta. Diba? Ganun din si Paul eh. Wow, si Paul eh. Paul, pinag-usapan natin. No? Si JP, ganun din. No, hindi mo akalain. No? Nung maliit pa siya, mahiyain. Ngayon, nakita mo na nagsusong. And not only that, no, in business, in handling money, and yun nga, sa work niya, di ba? In finance. So si Doms, hindi mo akalain, ganun pala ito na pwede siya mag-MC actually. Hindi niya lang alam. Hindi rin niya magsalita dito sa harapan. So he doesn't know that, but I can see that, na his potential. Si Pat, nahihiya lang yan. No? Pero si Pat, magaling din yan in business. Di ba? Oo, maker, yan. At gusto ko sa kanya sa lahat talaga, lalo na sa December, yung pag-bake niya. So, hindi ko na isa-isahin lahat. Kasi baka mamaya, maubos na yung oras natin. But all of you, you don't recognize that you have those gifts, that you have those talents, that you have those skills and abilities. Pero, ang paalala sa atin ni Paul, gamitin natin siya. Yung mga different gifts na yun, para mapagpala ang Panginoon. No? Even sa mga natin, mga nanay at mga tatay natin. Ako po, alam niyo po, wala kaming gifts. Kung wala kayo noon, hindi namin naman na yun. Malamang, di ba? No? Kasi nasa genes din yun. Aside sa binigay sa atin ng Panginoon. So nakita niyo, yung kagalingan ng mga parents natin, nakikita din sa atin. At na-display din po natin. So, sabi nga po doon, ni Paul ulit, so I tell everyone among you not to think of himself more highly than he should think. So, alam na po natin na meron tayong giftings, alam po natin na meron po tayong talino, meron po tayong talento, abilities, huwag naman tayong magmalaki bilang Kristiyano. No po? Yaan po, no, we should not think of ourselves more highly than the others, no? Dahil tayo pong lahat,
No, nandito tayo sa gawain ng Panginoon, maging sa pamilya ninyo. Alam niyo po ba, makita mo kahit sa pamilya, parang sabihin mo na, itong family na to, family of musicians, hindi pa rin sila pare-pareho ng talento. Yung meron silang iba-iba para mabuo yung music. Ganun din dito sa church. Kung lahat tayo preacher, wala naman po dyan. Lahat tayo nandito sabay-sabay na lang tayo magsasalita. No? Kung lahat tayo, pero maganda kung lahat tayo, worshiper. Pero lahat naman talaga tayo worshiper. No? I believe, maa-acquire ko rin yan. Talento na yan. No? Pag nandun na ako sa heaven, kasama ko si Jesus, sabi ko, iba perfect tayo, diba? So, I believe yung tone ko, mapa-perfect din to. So that when I worship God, no, face to face, wow, maganda ng pakinggan sa ears ng Panginoon. So, yan nga, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang ginagampanan, no, sa gawain ng Panginoon, maging sa offices man natin, sa school, sa business natin, lahat po yan. Meron po tayong parte. At yung bawat abilities na yan at talento na yan, talagang binigyan ng Panginoon para yan po ay gamitin ng tama at ayon sa kanya ang gusto at kalooban. So God gave it to us so we can't take any credit for it. So lahat po yan, kung tayo ay papurihan, pasalamatan, no, we always give back to God. Na dahil yan po ay para sa Panginoon. So we should not brag about ourselves or the gifts, no, that we have. And we should not think too highly, masyado tayo mayabang, no? Too highly of ourselves. Because every spiritual gift that we have is from God. And every spiritual gift that we have is of the grace of God. Dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon. So church, we are not only saved by grace, but we are gifted by God's grace to use gifts of grace. Kaya nga po, yung gift of grace should be also extended to one another. Kung ang ating Panginoon ay gracious sa atin, ganun din po tayo sa kapwa natin. We should also be gracious to one another. So, magpasensyahan po tayo, no, sa bawat isa. At patuloy po tayo na magpatawad ng mga tao na nakakasakit sa atin. Pangatlo po, gifts are for the church. So in Romans po again, Romans 12, 4-5, nandyan po. Now, as we have many parts in one body, and all the parts do not have the same function, in the same way, we who are many are one body in Christ and individually members of one another. The gifts that God has given us by His grace are to be used, diba, sabi ko kanina, for the benefit of the church of God, of the Lord Jesus Christ. So, kung titingnan niyo po dito, si Paul po, nung sinasabi niya po ito, he talks about the multiple gifts that we have. Hindi mo pa lang yan maaring nadidetermine, but all of us have multiple gifts. Tingnan mo sa sarili mo, no? So God has given us all that we need for life and for godliness. Kaya nga po, bakit kaya magaling, medyo may galing ako sa ganito? Oh, para pala yan, magamit ko for godliness. Na? Because we trusted in Christ, finished work, di ba? Dahil ginawa na yun ng Panginoon sa atin, no? By His Word and through His Spirit, we have received all that we require, no? Including yung certain spiritual gifts, so that we may live a life that honors God, that honors His name. Kaya nga pag ginagawa nyo yun, ginagalingan nyo pa doon sa mga talento na yan at mga gifts na yan, alam niyo po ba sino na-honor natin? Ang ating Panginoon.
Kaya huwag natin yan baliwalain. No? But we need to exercise it with faith. No? So each member of Christ's body has a unique function. Unique ang bawat isa. And each person has been thoroughly equipped, no, by the Holy Spirit. It is the Holy Spirit who's equipping us. That's why, with sound judgment and spiritual gifts so that we may carry out the work of God, He has prepared for us to do. Kaya nga po, tayo po, no, bakit kaya nung pinatayo na ako dito upang maglingkod, nung nagsiserve na ako sa Panginoon, dati mahihain ako eh. Pero bakit nung naglingkod na ako sa Panginoon, nawala yun. Napansin niyo ba? No? Marunong ka nang humarap sa tao, makibagay sa tao, at nakakapag-serve ka na ng all out, tama, sa Panginoon. Pero nung ikaw ay hindi pa nagbibigay ng iyong time, o na naglalaan ng iyong service sa Panginoon, parang hindi mailabas yung talento mo. Tama ba? No? Pero nung ikaw ay nagpagamit ng sa Panginoon, parang, oops, from one talent to another, may nadidiscover ka. Because you are, no, exercising faith. As you do, as you use those spiritual talents for the Lord. May singer tayo dito, kumakanta, yung ating baby, no? So, ano po ba itong mga talent? So, si Paul po, meron po siyang mga nilistang talent dito. But it doesn't mean na ito lang po yung talent o spiritual gifts na meron tayo. No? Meron siyang sinabing dito. So, let's, na? Do it one by one and read it one by one or learn it one by one. No. So Paul lists down 7, no, pero hindi ito lang yung mga gifts that we have. So these are the gifts of grace that are available to God's people. No. Number 1 po, prophecy, no? Sino ba may gift of prophecy, no? Prophecy is to be used according to the proportion of one's faith, no? So sa iba pong translation, no, some translations say that this verse could read according to the proportion of the faith, no? So in other words po, prophecy is to be done according to the true work of God. According to the true work of God, no? So, by the way po, yung pong prophecy is speaking the word of God. Kaya nga po, I don't know if it is still, no, yung napapractice pa rin to, pero nung natatandaan ko po, nung youth days po namin, meron talaga, no? Aside from the speaking in tongues po, meron po nagpa-prophesy talaga. So there are also some speakers dati na, yung mga international speakers na dumarating sa church dati, and then they will prophesy over you, no? So the person who speaks what God is speaking must do so in a way that is truly consistent with the Word of God Himself. So dapat nakikita mo yan sa Word of God. Hindi niya own words, no? And with how God is working in your life. Kaya nga po, magmamatch yun eh. When the person prophesied to you, may kita mo, oo nga, yun ako. Yun yung nangyayari, no? Na path ko in life. Kaya malalaman mo talaga that person who is prophesying is real. So in fact, Paul gives even instructions po sa 1 Corinthians 4:19 po na kailangan po natin i-evaluate, no? Sa 1 Corinthians sinabi niya, let's evaluate, no? What someone prophesies in the church. So hindi lang yung basta prophesy, no? But baka mamaya hindi naman pala talaga according to the word of God. And it's not even from God, no?
mamamaya it will bring curse or hindi talaga yung kalooban ng Panginoon. So, if one of us says, that he or she has a word directly from God, we should listen and then evaluate it to determine if what we're saying is really from God. So, ingat po tayo dyan. The second po na spiritual gift is Paul speaks of service. Ito yung normal na nakikita natin sa loob po ng church. Pero ito po ay galing po doon sa Greek word po na meaning po ay service. No? With the same word na deacon. Deacon. So, however po, I don't think Paul po is only speaking about deacons. So, hindi lang po siya nag-speak about yung mga deaconess o deacons or deaconess po natin sa church. No? However, po, being a deacon is all about being a servant. So, lagi po natin tatandaan na. So, this certainly applies to deacons. No? Pero nevertheless, Paul din po says that some people are particularly gifted for serving others. So, may kita po natin nga sa church. No? May kita mo, uy, ito ang ano yan, no? Ang sipag niya sa gawain ng Panginoon. Parang hindi siya napapagod. No? Parang hindi rin natutulog. Suserve pa rin sa Panginoon, di ba? So we saw some like that. No? Alam niyo po, I am very thankful to those people in the church, no? Even in the community who have helped us, our family, during the time po nung break ni nanay at saka ni tatay. Now we see church members there helping us, aside from of course our family and relatives. Pero may kita mo, no? Don't you know that that is part of the service that God is requiring from us, so that we are extending and we are serving one another in the body of Christ. So minsan sabihin niyo, wala akong mabigay na pera. Oh no! Hindi yun. No? Yung presence mo, yung pagtulong mo doon, kapatid, napakalaking bagay. At yun ay na-appreciate ng mga pamilya na natutulungan natin. So, maliit o malaki, pantay-pantay lang yan sa Panginoon. Basta yan po ay nag-serve ka, no? Galing sa puso. Dahil yan ay ibig mong gawin. No? To that person, to that member in the church, to whoever that is, or to whoever he is, no? Nabibigay na ano siya, nakakapag-serve ka na may kadalakan. No? Minsan din natin yung nakikita na tayo ay nakakapag-serve pala sa ating pong kapwa. No? Maaring sa ating pong, not only inside the family, but probably sa mga friends po natin. No? Sa mga workmates natin. Tama ba? Hindi mo na recognize, but you are doing that. And you represent Christ by doing that. So, some people are just gifted to serve others for the benefit of the church. Yan po, ang magbe-benefit pa rin po ay tayo, ang bawat isa sa atin. No? Maaring maaring hindi natin alam, pero somehow, people sees and recognize and acknowledge those things. At higit sa lahat, ang ating Panginoon. The other one is the gift of teaching. So some people in the church have that gift of teaching, no? So, marami. Sabi nga nung iba ay parang mali yatang, mali raw yatang trabaho mo lahat, mag-teach dito. Pero I don't think so. Dahil, alam ko, bawat Kristiyano should know how to teach because we need to share the Word of God. But probably nga, meron talaga nag-exempt in that area. So, this gift of teaching is the ability to understand the Bible and God's ways. No? And then communicate them in a way that others can understand. Alam ko may mga ganun tayo dito Marami dito. So, this is one of the few distinctions between the qualifications for a deacon
or the qualifications for a pastor, no? So, if someone cannot teach, sabi nila, they are not qualified to be a pastor. Sabi ng iba. But I don't think so. However, pastors are not the only ones, no, to teach in the church. It should be all of us. Na kung ako sa tanongin nyo, dapat lahat tayo. Kasi kunwari ikaw, ang representative ng pamilya mo. Dapat sa pamilya mo, maturuan mo sila. Diba? Bilang magulang, maturuan mo sila. Kapag ikaw bilang kapatid, maturuan mo sila, mag-guide mo sila in the knowledge of God. Diba? Now, of course, meron talagang tinatawag ng Panginoon sa church. So, many of you have the gift of teaching and are very qualified as teachers in the church. So, sabi nga po ni Paul, teach, no? And continue on teaching God's Word. So, I encourage you today, sa mga teachers po natin dito, sa mga pastors po natin dito, just continue. Continue on teaching and learning, no? Sa mga tinuturo din po natin sa iba. So as our students, no, as our disciples learn, ganun din po tayo. Nagla-learn din po tayo. Kung sila, nakikita po natin improvement nila as we teach them, ganun din po tayo as teachers. Makita din po natin yung improvement sa atin, no? In our spiritual life, in our behavior, in our character, dapat yung nakikita ng kapatid. So, another one is exhorting. No? At dito, alam ko, dapat ganito tayong lahat eh. Parang ito, sabi ko, di ba sinasabi lang to ni Paul na probably, ikaw meron nun. Pero sa akin, dapat meron tayo. This idea of exhorting is helping, comforting, encouraging, or counseling. Sino ba yung naka-experience na ng ganito na ikaw ay nag-advise sa isang kakilala, no? Dahil may pinagdadaanan sa buhay at sabi niya, ipag-pray mo ko kapatid. No? May mga ganun ba? Pwede magtaas ng kamay. Yung mga in-encourage, no? Nag-encourage kayo, no? You bless someone, no? By sharing God's Word. Diba may mga ganun pa ba ngayon? Baka parang di na yan tayo niyo kinakausap yung kapwa niyo kahit sa trabaho. No? So, oo, we should be an encouragement to others. We should be a comfort, no? Hindi tayo yung saktang ulo nila. We should be comforting others. No, tayo po I believe, no, ako most of the time, I would counsel and give advice to other people. Laging sinasabi ng mga staff ko, kahit yung dati-dati pa, yung mga dati ko pang staff, punta ka kayong swimming. Kapangalan ko, naririnig ko, pag pumasok ka dyan, paglabas mo, okay ka na. Yun, tuktok ba ako? Yun, and then, they would explain to me, hindi Miss Louie, kasi, pagka may problema o kaya mayroong mga issues sa work, pag pumasok sa office mo, paglabas, parang ang saya na nila. Dati pagpasok nila, buwan ko. Sabi ko, hindi, binigyan ko lang ng candy yun. Sabi ko, of course, yun, pag-advise natin, pagbibigay ng counsel natin, of course, yun, injecting the Word of God even to those unbeliever. That's one thing that really encourages at saka nag-open ang mind nila and heart nila dun sa truth of the Word of God. So, yung pong word exhorting, no? Sa Greek word po, meron po yung parakleto na tinatawag na. So, siguro familiar kayo doon, no? It is Jesus' way of describing, no, the Holy Spirit as the helper. So, Jesus refers to the Spirit as the parakletos, no? Who goes along with you. The one who goes along with you. So when you exhort others, you are doing one of the ministries of the Holy Spirit. Napaka-cool, no? Dahil akala kasi lang natin yung encouragement ay parang baliwala. No, kapatid, there could be some point in a person's life na kung saan niya na, no? Kikitilin niya yung buhay niya. Pero because someone encouraged him, that
moment. Alam ko may mga testimony na gano'n eh. Pero hindi ko na matandaan kasi kung sino yung mga celebrity before na ganyan. Yung parang somehow may narinig lang silang a sentence lang, no? Coming from a Christian, and then napigilan, no? Yung pagkitin ng buhay, ng sariling buhay nila. Yung gustong tumalon sa SM. Ay, oo, yan. So alam mo, may testimony din kami ng asawa ko po. Someone has called him, no? Kasi mayroong person po na hindi naman namin kilala. Pero siguro somehow, he sees yung mayroon tayong mga leaflets before sa church, gano'n, no? So, para nakita niya doon, tapos nakita niya rin yung, kasi yung nandun na contact number is the contact number of Pastor Henry. So, tinawagan niya yun. Pero yung person na yun, handa na siya dun sa SM, nandun na siya sa SM Fairview. Yung dati pang, yung SM Fairview, diba doon tayo dati? Yun yung church natin, nandun na isa. So, ano na siya doon? Ready na siya to go, to fly, and to jump and to fly. So, doon, naiintindihan niyo na siguro ibig kong sabihin. But, I don't know what, yung, siguro, sabi niya sa amin, nung nakausap na namin siya, sabi niya, hindi ko alam eh. Parang may tumakit sa kanya, na, yung nakita niya yung leaflet na yun, somehow, hindi niya rin natandaan kung paano napunta sa kanya yung leaflet na yun, at napigilan yung kanyang yung pagtalon doon sa, hindi yung pagtalon lang na ganyan, pagtalon talaga doon. Hindi ko alam, 3rd floor o 4th floor yung sa Fairview. Yun, ready na siya, yun na, to jump and go. At yun, minsan hindi natin alam. In those simple things po, tayo po ay ginagamit ng Panginoon. No? So, encourage and encourage, no? Give advice, godly advice, help and help, no? One another, especially us in the church. So, if you have the gift of helping, comforting po, encouraging others, then exhort away. Do it for the glory of God, and for the benefit, of course, of the church. The other one po ay giving. Meron po mga supernaturally inclined to be generous po. Generous in giving. Wow, inclined. Supernaturally. Meron po yung ganyan. Alam po, may mga tao akong kilala na sila, pag sinabi mong pagbibigay sa Panginoon, nanginginig sila sa takot na hindi sila makapagbigay sa Panginoon. And truly naman po, ang biyaya ng Panginoon ay nag-overflow din po sa kanila. Hindi sila nangingilid. Ano ba tawag doon? Yung nagdadalawang isip na kapag dating na sa pagbibigay sa Panginoon, they do it po, cheerfully, wala silang grudges, tapos sila po ay hindi rin po nagka-count. Hindi nila kinakount. Lord, ang binigay ko sa iyo ngayon 1 million, ha? Hindi sila gano'n. Long last time, binigay ko sa iyo 500,000. Wala silang gano'n sa Panginoon. Because they know that the source of all of their resources is God. At hindi sila natatakot yun ibigay sa Panginoon. Yun nga, at maging sa gawain ng Panginoon. So without counting what we have given to the Lord, and never boast, no? Could be an example, no, for others to follow. Kaya kapatid, hindi naman ako mag-expound dito sa giving because we have a lot of sermons already about giving. But of course, this is one of the spiritual gifts na dapat ini-exercise natin with faith. At makikita sa atin bilang mga anak ng Panginoon na we do not stop in being generous. It could be giving to the church. No, kasi minsan yung akala lang nila, no, giving lang ng give sa church. But of course, giving, no, is extending also financial help or your resources to other people. And we are thankful pala, no, dun sa mga kapatid natin na patuloy po na nagbibigay ng kanila pong tithes and offering, maging
maging sa mission po natin, at maging dun sa mga gawain po natin na kung minsan po ay nagkakaroon tayo ng pledge, ganun po, di ba? First fruit, lahat po yung tandaan ninyo, hindi nyo po binigay sa tao. Yun po ay binigay nyo sa Panginoon. And if that is your heart, then I know, ang Panginoon naman po ang magbabalik sa inyo. Sabi niya naman po, siksig, liglig, at umaapaw ang kanya pong. Ang measurement ng Panginoon ay hindi katulad ng measurement po natin. Kaya, baka yung measurement natin hanggang kilos and pounds sa Panginoon, may iba pa siyang word doon. Diba? His ways are better than our ways. His mind ay, higher than our thoughts. Kaya nga po, hindi mo pwedeng tingnan ng Panginoon na napakaliit because He is a real big God. Next one po ay leading. Yan, no? So of course, in leading, we need godly people. No? Yun po sila po yung grace-filled. Kaya nga sabi natin kanina, grace-filled. Ako yung sobra-sobra, yung kakalmahan, pasensya, yung ang PC nila, hindi yata nauubos. Ano ba to, no? Leaders in the church, no? And God, no? Ang God mismo, by His grace has given some the gift of leadership. So makita nyo yan. Alam niyo po, I believe that all of us are also born a leader. Gift natin yun. You are a leader sa inyong pong mga tahanan. You are a leader sa inyong pong business. You are a leader sa workplace mo. Eh, di ba kahit na nung elementary ka, tsaka nung high school at college, tatawag ka as leader, o ikaw leader namin. Di ba? Minsan nga, leader ka din sa kakulitan, di ba? Tsaka pasaway. Leader din tayo, di ba? Di ba? Hindi mo alam, bakit dati naging sergeant of arms ako? At alam mo ba sa dami nung estudyante doon, ikaw pa yung naging sergeant at arms? Lalo na escort, di ba? May news sa escort. Leadership din yun eh. Alam niyo po ba yun? Leadership din yun. No? So, we did recognize that no, meron pala tayo talagang leadership skills. No? Maging sa mga, kahit na din sa mga batang yan, no, naglalaro, may kita mo, may mga leader sila dyan. Ay, ikaw, pulutin mo yun. O ganun, di ba? Ay, ikaw, gawin mo yan, ha? Ito gagawin ko. Hindi ba nga ganun? Simple. No, simple kind of leadership that you can see, no, leaders, no, are being born. And yung leadership na yan ay nanggagaling din po sa Panginoon. But for us, of course, in the church, the requirement of God is that we are godly leaders, should be godly leaders, full of grace ng Panginoon, full of compassion for other people. And sana nakikitaan tayo bilang mga leaders, no? Especially yung kung nandito sa church. At kayo din po sa inyo pong mga tahanan, opisina, business, nakikitaan po kayo ng ganun po. So the Bible is clear that pastors are the primary leaders of the church. But there are many others who are also called to lead in the church. So, maaring may mga, yun nga, meron tayong mga coordinator sa kids, diba, sa logistics, sa multimedia, sa worship team, no, sa education, at saka sa discipleship natin. So there are leaders. So, and as leaders, we should be diligent leaders. Yun po yung sinabi kanina niya, di ba? Yung binasa po natin, yung nasa verse 8 po. Verse 7 po. We should lead as diligent leaders po. So I hope we should always be diligent. Kahit hindi po tayo leader, we should be diligent. So, sunod po, the last one is, Paul mentions also about showing mercy. Who are merciful dito? Alam niyo po, yung pagiging merciful natin, yung pagkakaroon natin ng compassion for other people, it doesn't come from us. Still, from the grace of God. Still, it's the qualities of God, the attributes of God, na in-impart na sa atin. Kaya lang tayo nagiging mabuti dahil ang Diyos natin ay mabuti. Amen?
No? So, I don't know about you, pero sabi ko, thankful ako, no, for those people who are merciful, because sometimes, no, tayo din po, we really need, no, to show mercy to other people. So, Paul said that God has gifted some to show mercy with cheerfulness. So, kita nyo yun, may mercy na, pero dapat natutuwa ka na nagbibigay ka ng mercy to others. Hindi yung mercy na galit. Ang mercy na galit. Eh, di ba magbibigay ka nga ng mercy na, meron bang ganon? Yung, sige na nga, okay na yan. Pwede ba yun? Siyempre, of course, pagka nagbibigay ka ng mercy, dahil may awa ka, ikaw ay natutuwa na ibinibigay yun to other people. So that's how you show mercy. No? At mahirap, pero kailangan natin gawin. Because we need, no, to exercise the spiritual gifts God has given us. And these people, no, who show, and people who love to show mercy, alam niyo po, ang tawag ko sa kanila, they are incredible people. Kasi ang hirap talaga na magbigay at mag-show ng mercy. Kung wala kang compassion, kung wala kang pagmamahal sa tao, mahirap i-extend ang mercy. Tama ba? No? Yung nga lang kinukulit-kulit ka, na-prank ka nga lang eh. Na-prank ka lang, ako po. No? Makita talaga tunay mo ugali pag na-prank ka. So there are certainly other spiritual gifts of God's grace na binibigay sa atin ng Panginoon. So yung list na to, marami pa dyan. No, hindi lang nasabi ni Paul yan. Maaring siguro hindi lang yan nasabi ni Paul doon po sa mga taga-Rome. Dahil maaring nung time na yun, yan po yung kailangan nila. No. So, ano nga bang bottom line nitong pinag-uusapan natin ngayon? Paul is saying, God in His grace has supernaturally gifted some Christians or Christians with gifts, no, in the church, so that we will bring glory and praises and honor to His name. Kaya kayong mga kapatid, supernatural yung pinanghahawakan po natin mga gifts. Huwag po natin sayangin at gamitin po natin yan para sa Panginoon at maging sa ating mga kapatid. So, God has designed us as His children to use our gifts. And God has designed His church to operate by using His gifts. No? Kaya nga, paulit-ulit, na sinasabi ni Paul din na gamitin mo, no? Gamitin mo, no? Because it will benefit, it will honor God. So, ano nga ba yung challenge sa atin, no? As we do, no? We need also to see our gifts. Baka kasi maaring yung mga bagong Kristiyano sa church, especially those who are listening and watching us, baka hindi pa nila alam to, yung mga gifts nila. So, what are the things that they need to do? Number 1 po, may challenge po akong pagagawa sa inyo, no? Sa week 1 po, no, yung challenge ay spend time, no, in prayer po. And let's ask God to reveal to us, no, for you to know the gifts He has given me in order to serve Him. No? Baka kasi hindi pa ninyo alam. No? Let's pray. Ang tanongin natin sa Panginoon, ano pa ba yung mga, Lord, baka mga natatago ko, baka naman marunong talaga akong kumanta, hindi ko lang talaga alam. Marunong talaga akong sumayaw para mabigay ko sa iyo. O baka magaling ako sa pagsulat. No? Baka marunong din pala akong mag-teach. We do not know. Marami, no? Hindi lang naman yun yung mga gifts. No? Pero di pala akong gift of leadership, baka hindi ko pa po alam na. So that's my first challenge to each one of you. Pangalawa, of course, ask, no? Tingnan mo yung mga Christian family members. Okay, magtanong dun sa mga nagluloko-loko lang sa inyo. At hindi seryoso sa inyo. Na yung mga Christian friends ninyo, yung mga godly Christian friends, Christian friends na sabihin sa inyo talaga ng tapatan.
bro, sis, mayroon kang ganitong talento. Hindi mo nakikita. Baka kailangan mo i-enhance. No, kailangan mo din i-try. Yan, no? Mag-serve ka sa Panginoon. No, in the church. Alam niyo, natutuwa ako dun sa mga tatay natin sa church. Yung pag dumadating kami sa Fairview, mga nakaabang sila, excited sila magbuhat. No? Nakakatuwa. Sabi yung mga tatay, excited. Parang, at doon sila sa baba, ang init-init, nag-aantay. Sabi namin, pastor, akit mo na kayo, pasok mo na kayo sa venue, huwag mo na doon. Abangan niyo yung mga sasakyan na may dala ng mga gamit. Kasi baka naman mainitan sila sobra sa labas. But we are really thankful sa mga tatay na nandiyan na tumutulong po sa atin sa pagbubuhat ng mga gamit at pag-aayos din sa church. We love you po, mga tatay. So, the next one is, ask them, your friends, Christian family, Number 3 is determine what gifts. I-list down nyo na what gifts God has given you. Lista nyo na. And then the next challenge is commit to use God's gifts for the good of the church and for the glory of God. So, mga kapatid, hindi nyo lang siya didiscoveryhin dahil maaring nakatago yan for a long time, no? Para magamit ninyo not to boast, but to commit, to use it for God's glory and to help also sa church. Yung mga, natin dyan, mga creative, mga artistic, baka may mga ganyan dyan, kailangan natin yan sa church Yung mga magaling sa pag-create ng mga program, Hindi natin alam niya, Pastor Stephen, meron pa ng mga ganun dito sa atin, yung parang conference style ang mga natin. Kunwari, sinabi natin, mag-ano tayo, mag-kinder conference tayo, Kita mo, ang galing pala, hindi mo alam, di ba? Alam niyo, in the past, we have those kinder conference. Sorry po kasi, conference, Baka maguluhan sila, bakit ganun? Conference, kasi ano po siya, combination of camp at saka conference po, for the young professionals. So, makita mo doon lumalabas yung mga talento. May mga magagaling pa ng umarte, may mga marunong pala sa arts, sa mga games, competitive, meron pa ng mga talentong gano'n. At lalo na sa singing, marami doon na-discover na mga naging nag-join sa worship team and even sa multimedia. So, makita niyo po na lahat po tayo may gamit po yung mga gifts na yan. So, kaya nga, mga kapatid, so sabi po sa Romans 12:1-2, pwede po ba tayong tumayo? Romans 12:1-2. Babalik po ako, but this would be the second part of the message about Romans 12. Sabi po ni Paul ulit, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Alam niyo kapatid, through the gifting of God and the grace of God, so we come together as the people of God, united as one body in Jesus. Amen? All our spiritual gifts, they are given by grace. Ang buti ng Panginoon sa atin. And they should also be exercised by faith. So habang ginagamit mo yung talentong yan, kapatid, meron kang pananampalataya sa Panginoon. Na yan, habang ginagamit mo yung mga yan, nananampalataya ka na ikaw ay na ginagamit talaga ng Panginoon at may mga tao na be-bless
dahil sa talento na yan o sa gifts na yan. Tayong lahat po ay pinagpala ng Panginoon with certain spiritual gifts. And those gifts can be exercised, no, according to the measure of faith we have received and according to the grace we have been given. We should neither exaggerate, huwag po tayong magyabang, at huwag din po natin sayangin, no? Kung na-discover po natin yung mga gifts ngayon, but we should do everything to the glory of God. Sabi po nga po dun sa Romans 12, mga kapatid, marami pa tayong gagawin, no? Mabubuti at magaganda para sa kingdom ng ating Panginoon. Kaya nga po, let's not make our lives complicated. Enjoy our lives. Huwag na kayong sumabit-sabit pa sa hindi naman dapat, not necessary sa mga buhay po natin. No? Pwede naman tayo mag-enjoy sa simpleng buhay Kristiyano natin. So let's not make our lives complicated because we need to offer our lives each day, no, sa ating Panginoon without those extra baggages po that will hinder us from coming and obeying Him. Marami pong oras na nasasayang, marami din pong hindi lang panahon at oras na nasasayang, maging mga resources po natin nasasayang doon po sa mga walang kapararakang bagay po. So do not be distracted sa mga kaganapan sa mundong ito, but be wise, no? Be wise. At huwag sundan yung mga yapak na meron yung mundong ito din po. Kasi grabe na ngayon eh. If you will see social media, nakatakot ang mga nakikita nyo doon. And even the influences are not good. So let's remain focused at magpa-transform tayo sa ating Diyos, sa ating mga isipan, upang lalo po natin maunawaan at ang Kanya pong kabutihan, tulad po ng sinabi dun sa Romans 12:1-2. Maunawaan ang Kanyang kabutihan, no? Habang tayo po tina-transform ng Panginoon ang ating mga isipan, at para makilala po natin ano po ba talaga ang naisin niya sa ating mga buhay, upang magawa natin ang Kanyang kalooban, His good, pleasing, and perfect. So, pwede po ba natin kantahin, Kuya NJ, para sa pagtatapos po? Alam niyo po, ang gawain ng Panginoon, ang buhay po natin, business to ng Panginoon. He owns us, He owns His kingdom. He owns the church. Mga kapatid, tandaan niyo yan. And remember, He is the best and the great manager of all. Kaya nga po, hindi natin kailangan na mag-act like God. No? Because He knows what's best for the people. He knows what's best for you and me. So, let's make Him, no? Siya lamang po ang una sa ating pong mga buhay. At siya lamang po ang hayaan natin na mag-drive ng ating pong mga buhay. Siya lang po ang mag-control sa ating pong buhay. But we also just need to do it, no? Serving Him, no? Na humbly, genuinely sa araw-araw, upang ang buhay po natin ay maging kaaya-aya sa ating Panginoon. At siya lamang po ang maitanghal, maitaas, madakila, mapapurihan, at makita sa ating mga buhay. سيكون هناك يوم الجميع يسجد أمامه سيكون هناك يوم لن يوجد الموت سأقف أمامه الذي مات وقام قدوس إلهنا قدوس ביום ההוא מן המתים נקומה ונעמוד
And on that day, we join the resurrection and stand beside the heroes of the faith. And with one voice